Hanap basag ulo daw si Senator Risa Ontiveros. Yan ang nangyari mga kotsero kanina. Grabe, ibang level guys, ibang level. Ibang level yung ganap guys. Kasi ewan ko kung bakit ganyan yung nagaganap at ganyan yung nangyayari. Pero, yun ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Hanap basag ulo daw. Talaga yun, no? Hanap basag ulo. Kasi mga kotsero, ito kasi yung ganap. So si Senator Risa Ontiveros nag-file kanina ng petisyon. ICC ulit. Ay talaga tantanan yung ICC, no? Hanggang ngayon, ICC pa rin. Okay. Ito kasi sabi. Senator Risa Ontiveros files resolution urging Palace to work with ICC. Ano sinabi? As if. As if naman. But anyway, basahin natin yung sinabi ni Senator Risa. Ang sabi, Opposition Senator Risa Ontiveros on Tuesday filed a resolution urging Malacanang to cooperate with the International Criminal Court and accommodate the International Tribunal's bid to start its investigation of the human rights situation in the country. Yan daw ang sabi. Okay. Ontiveros, after she filed Senate Resolution number 867, said the ideal way for the Philippine government to uphold human rights is by working with the ICC. Ito daw ang paraan, sabi ni Senator Risa Ontiveros. Diyos ko naman. Dami-daming paraan eh. Dami-daming paraan kaya. Hindi lang yan. Sabi, the best way for Malacanang to show its commitment to upholding human rights is to work with the ICC in securing justice for human rights violation victims, and in upgrading mechanisms of human rights protections in the Philippines. Yun ang sabi niya. Yan talaga ang best way. Hindi yung mag-file sa Pilipinas ng mga kaso. Kasi may decision na kasi ang Supreme Court dyan. May decision na ang Supreme Court. Paulit-ulit ko na lang kinukwento dito sa mga video ko yung decision ng Supreme Court tungkol dyan. Na hindi porke umalis tayo ng ICC, ibig sabihin wala nang mekanismo para ang mga gustong mag-file ng kaso tungkol sa war on drugs ay mabibigyan ng pagkakataon. May mekanismo pa rin kasi nga meron tayong meron tayong municipal law o meron tayong local law na tungkol dyan sa crimes against humanity, genocide, etc. etc. Meron tayong sarili natin batas dyan. Yun ang best way. Yun ang pinakamabuti at pinakamagandang paraan. Hindi maipagtrabaho sa ICC. That's out of the question. So ito yung sinabi ni Senator Risa Ontiveros. Pero nag-react dito ang dalawang senador. Una, si Senator Bato de la Rosa. Pangalawa, si Senator Amy Marcos. Ito yung balita tungkol dyan. At bago natin ipagpatuloy ang mga pinag-uusapan natin ngayon dito sa ating video ngayon, huwag niyo pong kalimutan suportahan ang mga kaibigan natin sa Sendwave! Ayan, so kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details dyan at pwede ay magpadala sa GCash, sa mga online banking, at sa mga iba't ibang pawn shops dito sa ating bansa. Lalong-lalo na ngayon, mga kotsero, magpapasko na. At mas maganda magpadala tayo ng walang remittance fees, di ba? At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett sa inyo po unang padala, makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright, here we go. Masama ang loob ko. Masama ang loob ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginawang paghahain ng resolusyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na humihimok sa Executive Department na makipagtulungan at asistehan ang International Criminal Court o ICC sa investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Naging head ng pambansang pulisya sa Senator de la Rosa na nanguna sa Oplan Tokhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at una na ring tinawag ang kanyang sarili na number 2 accused sa investigasyon ng ICC. Yung timing ba naman, kung kailan merong gusot between the Dutertes and
Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolution na yan, zero sila sa kanilang gusto. Totoo naman. Papasukin ng ICC. Why did it take 1.5 year bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC. Ngunit nanindigan. He has a point. He has a point. Yung sa House, at least yung sa House, hindi yung sa Senate. Kasi ito si Risa Hontiveros, matagal na to. Panahon pa ni Digong, matagal na niyang sinisigaw-sigaw yan. Makipag-cooperate sa ICC. Pero yung House, bago lang yan. Maliban kay, syempre, yung kay, what's her name? Franz Castro, tsaka Ilagman. Pero yung bago, si Benny Abante, yun, change of heart talaga yun. Bago lang yun, guys. So, yun, medyo, this is very recent development, no, yung sa House. Sa Senate, as far as Risa Hontiveros is concerned, medyo matagal na to. Noon pa to. So, pakinggan natin yung sinabi. Sa Senator Hontiveros na walang kinalaman sa politika ang paghahain ng resolusyon. Punto ng senadora, ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC ay hindi nangangahulugang wala ng obligasyon ng bansa na magkapagtulungan sa International Tribunal. Hindi timing sa House, hindi timing sa away ng kung sino-sino, pero 7 taon nang humihingi ng hustisya ang mga pamilya ng EJ case. Nang matanong kung kakausapin o ba't hindi kayo mag-file ng kaso sa Pilipinas? 7 taon na palang humihingi. Una yung kay Kian, na na yun, nakulong na yung mga perpetrators nun. So that's out of the question. As far as the Philippine courts are concerned, justice is served. Pati yung kay Kulot, if I'm not mistaken, pati yung kay Kulot, nahuli na rin, nakakulong na rin yung mga perpetrators, if I'm not mistaken. I could be wrong, but yun yung mga huli-huli kong basa-basa. So, as far as that is concerned, okay na yun. So, what else, what form of justice are you still looking for? Ano pang hinahanap nyo? Kasi nahuli na yung perpetrator, nakakulong na yung perpetrator, nahatulan na ng korte yung perpetrator. Tapos, may hinahanap pa kayong hustisya? Para saan? Kaya kaya imposible yung sinasabi nila na walang politika, it's not about timing, etc., etc. Kasi nga, mga kakotsero, nakakulong na yung mga ibang perpetrator. At yung ibang kaso, ongoing. So, how can you say na walang bias or whatever na nagaganap if this is happening already? Kung ganito yung sistema. Wala. You cannot say that with any measure of certainty. Hindi mo masasabi na sigurado na hindi ito nababahiran ng politika. Kasi nga, maski nga sila puro politika pinaggagawa nila tuloy natin. Niya ang kapwa senador kaugnay ng resolusyon. Sagot ni Senator De La Rosa. No. Yan mo siya, no. Hindi ako plastic na tao. Yung smell ka, parang ngiting kabayo. Yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung hiningitian mo. Hindi ako ganun klaseng tao. Prangka ako. Sa plenary session kanina, makikitang lumapit si Senator Hontiveros kay Senator doon din sila nag-uusap. Bahagyang nagkausap ang dalawa. Tinarayan din niya. Presidential sister na si Senator Amy Marcos ang tatanungin. Naghahanap lang daw ng gulo ang mga humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Talagang basag ulo to. Basag ulo. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin, ang ading ko, si Presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Wala pong naghahanap ng trouble. Ang pinakamalaking trouble sa lahat ay yung trouble na ibinagsak sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. Drama talaga nito. Senator Marcos. Ang drama talaga. Alam niyo, walang papantay sa level ng pagiging drama queen ni Risa Hontiveros. Promise. Ang drama niya. Pati na niya sinagot ng rekta yung tanong. Are you just causing trouble? No. I'm seeking justice. Wala nang mas trouble pa doon sa mga naging balo, etc. Diyos ko, hihilahin nyo na naman yung mga patay dyan sa mga politika nyo.
Nakakadiri kayo. Sobrang nakakadiri kayo, promise. Dinggin ang resolusyon sakaling mapunta ito sa kanyang pinamumuno ang Senate Committee on Foreign Relations. Umaasa naman si Senator Hontiveros na magkakaroon ng patas na pagdinig ng resolusyon kahit pa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa kanyang mga kasamahang senador. Nasa pinuno na rin dinig na komite kung iimbitahan ang dating punong ehekutibo. Sa proseso naman, naniniwala si Senator De La Rosa na dapat munang dumaan sa kanila at sang-ayunan ng mayorya ng Senado kung babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Pero taliwas ito sa pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon na naniniwalang hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng Senado kung magdedesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumalik ang Pilipinas bilang ICC member. Si President Juan Miguel Zubiri naman. Alam ko, lawyer to si lawyer to si Franklin Drilon eh. Alam naman niya na kapag nag-treaty ka, kailangan mo ng 2/3 vote ng Congress. Pagpapasok ka sa treaty, umalis tayo sa treaty, di ba? Wala na tayong treaty sa Rome Statute. Hindi na tayo kasama diyan. We no longer belong to that group na naniniwala sa Rome Statute. Umalis tayo diyan eh. So we're back to square one. Back to zero tayo. Ibig sabihin, kailangan i-ratify uli yan ng ating Kongreso. What the heck? Nasa Constitution yun eh. You cannot just pick up where you left off. No. Ano yun? Parang lunchbox na naiwan sa school kung saan mo na ipinatong, dun mo rin makukuha? No, hindi. Hindi lang ganun. Pag naiwan mo ang lunchbox mo sa eskwelahan mo, malamang sa malamang, mawawala na yun. Ulit ka, bili kang bago lunchbox. Tuloy natin to. Ayaw na munang magkomento. Anya, wala sa mga senador kundi na kay Pangulong Marcos Jr. ang desisyon kung Iwas pusoy bilang miyembro ng ICC. Para sa senador, ingay na lang ang sentimiento ng ilan kung dapat mang maging miyembro muli ang Pilipinas ng international body. Grabe. Balikan natin yan. Ingay lang daw. It's just noise. Paano kaya tatanggapin to ni Risa Hontiveros? Nag-iingay ka lang pala, Senator Risa eh. Nag-iingay ka lang pala eh. Tuloy natin. Miyembro muli ang Pilipinas ng international body. Hihintayin na lamang anya ng Senate leader ang desisyon ng punong ehekutibo sa ICC issue. Ay nako, yun naman kasi talaga dapat. Yun naman kasi talaga dapat. Presidente nga ang principal architect o ang punong arkitekto ng ating foreign policy. At para para magkaroon ng saysay yung mga resolusyon na inaano nila, na dinadrama nilang lahat, kailangan makumbinsi nila ang Pangulo. Paano? Sige nga, paano nyo kukumbinsi ng Pangulo? Labo yun. Mahirapan kayo guys. Nahirapan kayo kumbinsin ng Pangulo pag ganyan. Ay, nako. Yeah, yun. Well, let's see where it will lead. Tingnan natin kung saan pupunta yan. Pero, nagsalita na rin si VP Sara tungkol dyan kanina. Merong isang interview tungkol dyan sa ICC ulit. Kinukulit talaga si VP Sara pag sa ICC. Ito sabi. Kaugnay ng magkatulad na resolusyon ng Kamara at Senado, ipauubayan na raw ni Vice President Sara Duterte sa publiko ang pagsuri sa umunay motibo dyan ng Kongreso. Sinagot din niya ang tanong kung may lamat ang unit team. Yan naman ang tinutukan ni Ian Cruz. Iwan na lang namin yan sa mga tao na i-analyze. I do not want to speculate sa mga motives ng House of Representatives. Kung si Vice Presidente Sara Duterte ang tatanungin, ayaw na niyang kulayan ang mga dahilan sa likod ng magkakasunod na paghahain ng 3 resolusyon sa Kamara na humihikayat sa gobyerno makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa giyera kontra droga ng administrasyon ng kanyang ama. May kaparehong resolusyon na ring inihain sa Senado. Ang mga yan nangyari sa gitna ng paglipat alyansa ng mga dating kaalyado ng mag-amang Duterte at kasunod ng pahayag ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan ng gobyerno ang posibilidad ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Sinagot ni Vice President Duterte ang tanong kung may lamat na ba ang unity team. Wala naman.
Wala namang, ang Uniteam kasi, it was a tandem during the elections, no? Ngayon naman, ang trabaho namin is hindi na pangangampanya. With regard to our working relationship, wala akong narinig mula kay Pangulong Marcos. Yung mga mahilig sa politika, magmasid sila, and hindi pa talaga kasi ngayon Mahilig sa politika talaga eh. ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025. Tama naman. Siyempre, mas malayo pa ang 2028. Sabi ni Duterte, sa Department of Justice nila idadaan ang pag-iit ng kanilang posisyon na hindi dapat makipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC. Sabi naman ng DOJ, naninindigan silang walang jurisdiction sa bansa ang ICC, pero kailangan nilang maging bukas sa mga suhestyon. Pinapag-aralan lang po, no? Dahil meron mga nagsalita galing sa Kongreso at trabaho naman po namin na makinig sa ating co-equal branch of government. Hinihingan rin ng GMA Integrated News ng pahayag si dating Pangulong Duterte. Inabangan namin siya kanina sa conferment sa kanya ng Juris Doctor degree sa San Beda University. Kailan siya binigyan ng Juris Doctor? Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Baka LLB pa rin yung ano niya, si Digong. Baka LLB pa rin yung law degree niya. Kaya ngayon lang siya binigyan ng Juris Doctor. But anyway, ayun. Tayo na lang daw mag-speculate kung ano yung nangyayari. Tayo na lang daw yung magmasid, tayo na lang daw mag-interpret ng mga motibo, etc. etc. Alam nyo mga kotsero, para sa akin yung sinabi niya ni VP Sara shows that she has learned from what she has experienced recently. Natuto siya. And that is good. Para sa akin, that's a good development. Alam niya kasi na yung mga lahat ng sasabihin niya will be twisted, misinterpreted, maraming sasabihin ng tao na hindi accurate gamit yung mga statements niya. Kaya it's a good thing na she's lessening binabawasan niya yung mga comments niya tungkol dyan. So, good job VP Sara. Pero alam niyo mga kotsero i-reiterate lang natin, uulit-ulitin lang natin hanggat pinapakalat na si PBBM daw ay magpapasok ng ICC sa Pilipinas. Ulit-ulitin lang natin itong balita na to. PBBM reiterates ICC has no jurisdiction to conduct probe on former President Duterte's war on drugs. Yan, PCO. Inuulit ng Pangulo na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Buti naman, PCO, tinama nyo na, di ba? Kaysa nakikisabay kayo sa headlines ng mainstream media, buti na lang, tinama nyo na yung headline nito. Kasi ito naman talaga yung sinabi ng Pangulo. Diyos ko kayo dyan sa PCO talaga. Anyway, but as I have always said, there is still some problems in terms of jurisdiction and in sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. Okay? Ibang usapan yun. Pag na-solve yung problema ng jurisdiction at soberenya. But medyo fundamental yung mga questions na isabihin, napaka-importante. Hindi pwedeng palampasin. Dinagdag pa ni Presidente, simple lang para sa akin. Simple lang naman yung issue na yan. Hindi naman siguro tama na ang mga tagalabas, mga dayuhan ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi siguro tama yun. Malinaw ba? Malinaw. Mainstream media. Ayusin nyo yung mga bali-balita nyo kasi lagi nyo sinasabi ICC understudy, ICC understudy. Tigilan nyo yan. Tigilan nyo yan. Sinabi ng DOJ kanina, ininterpret yan as respect, courtesy, paggalang sa co-equal branch ng ating gobyerno. Tama lang yun. Kailangan magkaroon tayo ng konting paggalang sa mga co-equal branches. Kasi nga, 'di ba? Nagtatrabaho sila Sama-sama sila nagtatrabaho kung lagi nag-iiringan, di walang kwenta. Tingnan niyo yung nangyari kay VP Sara. Pinulitika siya ng lower house kasi nga may iringan between VP Sara at saka yung si Martin Romualdez.
Ganun. O, di na politika siya. Yun. Ganun lang ibig sabihin nun. Lalo ngayon, budget season. Pagtitripan talaga sila. Buti nga, wala nang wala na nasa na ngayon, BICAM na. Magba-BICAM na yung budget. So, out of the hands of most of the senators and most of the congressmen. Pero yun nga mga kochero, itong gusto mangyari ni Risa Ontiveros, panggugulo lang ho talaga yan. Maski nga yung mga kasama niyang senador, sinasabi, ingay lang yan. Iingay lang pala si Risa eh. Wala, hindi pala nagko-contribute ng maayos. Ayun, ingay lang pala. At walang halaga, kumbaga. Kasi nga, at the end of the day, ang magdidesisyon naman dyan ay hindi sila, hindi yung senador, hindi yung mga congressmen, si President Bongbong Marcos. At alam po natin, ang tinatayuan ni Presidente right now when it comes to ICC ay wala silang jurisdiction. So ayan po mga kutsero ang ating video for today. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And please don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong Coach Jared YouTube channel and sa ating din pong Facebook page. Pa-follow na rin po yung Coach Jared na pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jared live stream. God bless you and see you next time. Bye!